Ito na, simulan na natin. Ang ating mga malulupit na mga balita. Banta daw sa Senado. Baka benta sa Senado. Baka ibinenta nyo na yung Senado. Ibinenta nyo na kasi mga kaluluwa nyo, ibinenta nyo na sa mga magnanakaw Ibinenta nyo na sa mga kawatan. Ibinenta nyo na sa mga adik. Ibinenta nyo na sa mga kurakot. Tapos karamihan pa sa inyo, sangkot sa mga kukurakutan. Mabuti pa itong mabuti pa itong 18 Marines. Nung nagpunta sila diyan, dala-dala nila, tangan-tangan nila yung kanilang sinumpaang salaysay. At doon sa sinumpaang salaysay nila, kasama pa rin naman yung mga pangalan na pinangalanan nila. Nandiyan pa rin naman si Loren Legarda, andiyan pa rin naman si Mark Villar, andiyan pa rin naman sila kung sino-sino pa yung mga dinamay nila. Pero yun lang man yata yung dinamay nila di ba? Wala sa yung kasi, yung dito kasi kay Yusek Bernardo at saka dito kay kay Alcantara, ang dinamay nila dyan si Jinggoy, Bong Revilla, si Villanueva, dinamay nila dyan si Chis Escudero, dinamay din nila dyan si Grace Po, saan na nga si Grace Po? Grace Po kung totoong nabahagian ka ng porsyento kung totoo na bahagian ka ng porsyento, baka pwede balato naman, nananahimik ka dyan tapos sino pa? Si Nancy Binay. Nancy Binay hindi porket kasing kulay kita nawawala ka na, hindi ka na dumidepensa. Bakit? Meron na ba kayong deal? May deal na ba kayo doon sa mga kasamahan ninyo na lumabas dito sa mga Anyways, lumabas man lang yung mga pangalan na yan and wala namang ebidensya yan. Lahat naman yan, puro hearsay yan. Lahat naman yan, puros mga gawa-gawang istorya lang. Binawi naman yan actually ngayon nga, 'di ba? Yung Yusek Bernardo at saka yung Alcantara na yan, totally different na yung kanilang mga testimonya. Hindi na ito yung testimonya na kanilang pinirmahan diyan sa Senado. So, yung mga yan, alam natin na mga kabalbalan yan, kalokohan yan, wala talagang ebidensya puro salitaan lang Actually, nadagdagan na nga lang yan, lumabas na nga lang yan sa mga supplemental affidavit nila, hindi yan lumabas sa mga unang mga affidavit nila. Itong matindi, itong mga diskaya, yan diskaya ang una nilang ikinulong, yan diskaya ang una nilang sinakripisyo. Meron daw 158 pa na mga pangalan na ilalabas itong mga diskaya na ito. Excited din tayo dyan. Kasi sabi ko nga sa inyo, itong mga unang mga nakakulong ngayon, si Jinggoy, si Bong Revilla, at saka yung mga diskaya na yan, yaan yung mga isinakripisyo nila kasi yan yung mga easy target. Napakadaling ipakulong ng mga yan dahil nga wala namang mga kapangyarihan yung mga yan. Si Senator Bong Revilla, hindi naman siya naka-posisyon ngayon. So wala siyang hold sa power. Itong mga diskaya, lalong-lalo na. Sila yung mga pinakamaraming corruption kumbaga na-facilitate na kickback na mga naibigay sa mga kliyente nila. Kaya ayan, nakakulong sila ngayon. Ito naman si Jinggoy Estrada, dahil naman sa politika, nakakulong na din ngayon. At hindi natin alam kung masusundan pa yan. Hindi natin alam kung masusundan yan. Kasi balita ko, yung mga lumilipat sa kabila ay hindi nakakasuhan. So, hindi dyan natin magkakaalaman. Totoo ba yung mga sabi-sabi na ito daw mga senador na kinakasuhan, kinakausap daw para lumipat sa kabila. Hindi lang kinakausap ng kabila, kinakausap ng amo ng kabila. Sino ba amo ng kabila? Amo ng kabila, Malacanang. Oo. Marami tayong mga bali-balita. Si Chis Escudero, kinausap daw yan ng Malacanang. Talagang pinilit daw talaga nila, pinwersa daw talaga nila na kung hindi ka lilipat, sigurado ako mabubulok ka sa kulungan. Siyempre, si Jinggoy Estrada, matapang man yan, buwal loob niya, nakulong na rin yan. So, alam niya na kung anong kinakaharap niya. Si Bong Revilla, ganun din. Itong mga diskaya, siguro naman at home na sila dun sa kulungan nila. Pero itong mga bagong, mga gustong kasuhan, ako po. Itong mga bago, siyempre, first time nila yan. Delikado yan. Kaya, there's a huge possibility na talagang magkakaroon ng power change dito sa Senate. But then again, hindi naman kapit sa katuko, sa kapangyarihan si Alan Peter Cayetano. Sinabi nga niya, di ba? Sabi nga ni Alan Peter Cayetano, actually, kung makabuo kayo ng 13, okay lang sa akin. Walang problema sa akin. That's how democracy works. So, ewan ko, sila lang naman ang sira ng sira mantakin mo with all the effort, full of the nation approach para pabagsakin si Alan Peter Cayetano. Alan Peter stays as the Senate President of the Republic of the Philippines. Hindi sila makabuo ng 13, 12 lang yung kaya nilang buuin. Kaya nga, ang ginagawa nila, they're trying to manipulate the law. Hahanapan nila ng butas at lulukutin nila yung konstitusyon. Pupunitin nila yung pahay ng konstitusyon na yan. Para matuloy yung sinasabi nilang kapag ikaw may kaso, mababawasan yung numero ng mga senador. Bababa yung 2/3. Pag bumaba yung 2/3, kaya na nilang ipa-impeach si VP Sara because VP Sara is a force of nature na hindi mo talaga kayang ipahinto.
kahit na anong effort, anong gawin ninyo, hindi nyo talaga kayang pahinto ang the probability at ang destiny ni Inday Sara to lead this country. And alam nyo mga bossing, katulad din ng lagi ko sinasabi sa inyo, etong mga nangyayari sa bayang Pilipinas ngayon, yung nangyayari sa bayang Pilipinas ngayon, may hangganan yan. May hangganan yan. Hindi na pwedeng ma-extend ang mga nakaupong mga magnanakaw ngayon sa gobyerno. Aalma talaga ang taong bayan dyan. Hindi na yan, na-preempt na eh. So hindi na nila pwedeng ituloy yan. Nakita nila yung reaction ng taong bayan. Hindi papayag yung taong bayan dyan. Kaya ngayon, huwag kayong mag-alala. After 2026, 2027, politika na yan. Positioning na yan for 2028 elections. At come 2028 elections, pag nanalo na ang ating VP Sara, I am pretty sure. If there is one thing na hindi ako naniniwala kay Inday Sara, isang bagay na hindi ako naniniwala sa kanya, is yung pagiging hindi daw niya vindictive. Si Inday Sara daw hindi vindictive, si Inday Sara daw ay magtatrabaho, at si Inday Sara daw ay mauubos ang aking time para habulin ang lahat ng mga yan. Kaya I will assign someone to go after these corrupt people, itong mga sabi nga niya, hindi ako gaganti sa mga nanira sa amin, but definitely wala pong sa mga yan na will go unpunished. Lahat yan, lahat ng may kasalanan pag nanakaw sa bayang Pilipinas, sigurado ko mananagot kayo kay Inday Sara. Kaya kung hindi man natin makuha ngayon itong ating inaasam, dahil nandiyan dyan si Matibag, nandiyan dyan si Remulla, nandiyan dyan yung DOJ Secretary na mukhang butiki. So lahat yan, mga bossing, itong mga ito, pagdating ng 2028, lagas yan. Lagas yan, sabi ko sa inyo, mababawasan ang populasyon ng Pilipinas dahil karamihan sa mga nabanggit ngayon. May sigurado magsisipagtaguan yan sa ibang bansa. Tataas ang numero ng mga Pilipino na nagsisik ng asylum sa iba't ibang mga bansa. Antayin niya, magre-reunion yan dyan sa abroad. Naantay natin, ilang taon na, 4 na taon, magli-5 taon na si Bongbong, wala naman nagawa matino sa bayang Pilipinas, kabubobo naman yan. Nagantay na nga tayo ng ganung katagal, di pa ba natin nantayin yung matatapos itong 2026, hindi ba kaya natin yan? Tayo mga Pilipino, kaya natin yan, we can survive lahat ng mga dilubyo sa Pilipinas. Lindol nga, bagyo, bulkan, lahat na survive natin, ito pa kayang bagyo na dulot, lindol na dulot, dilubyo na lindol na dulot nitong administrasyon ni Bongbong. Kaya natin yan, di ba? Ito na, banta sa Senado. Diyos ko po, pakinggan natin itong banta sa Senado. Sabihin ba nila kung ano yung banta na yan? Pasok. Ibinunyag ni Senator Win Gatchalian ang umano'y banta sa seguridad ng Senado. Dahil dyan, pinag-work from home muna ni Gatchalian ang Senate employees mula bukas. Binunyag niya? Alin ang binunyag niya na naman? Paano siya ibinunyag? Sinabi lang niya, merong imminent threat sa Senado. What is the imminent threat? Ano yung imminent threat na yun? Pasasabugin ba yung Senado? Magbabara ba yung mga inidoro? Ganun? Lalagyan ba nila ng mga medyas? Yung inidoro, yung mga shower ba nila dyan? Yung mga gripo ba nila? Lalabas ba dyan? Apoy? Anong klaseng bantayan? Uulam ba ng pako dyan? Ano ba? Mayroon bang molotov ng mga tae dyan? Magkakaroon ba ng mga saksakan dyan? Ano saksakan? Saksakan ng tanga tsaka saksakan ng pangit? Anong banta yun? Anong threat yun? Mamamatay ba yung mga senador? Mamamatay ba yung mga yung mga empleyado? Magkakadengue ba dyan? Meron bang outbreak ng dyan? Ng COVID-17? Hindi, COVID-11. Kasi yung mambubudol 11 yun eh. Ano ba? Anong threat yan? Dapat pag sinabi nyong may threat, dapat ilalabas nyo kung ano yung threat. Malalaman natin kung totoo. Baka mamaya yan, may lang dyan. Threat ng utot lang dyan Tapos pinauuwi nyo na yung mga tao Siyempre kailangan merong valid reason para malaman natin if the reason is valid for work from home. Kasi ako dati because my work and my job is important, kapag sa tawag ako sa boss ko na mag-telecommute ako, magtatrabaho ako dito sa bahay, hindi ko kayang pumasok, kailangan ko ng sabihin sa kanya kung ano yung nararamdaman ko. Halimbawa, may LBM ako. Dito na ako sa Cubeta nag-set up ng aking workstation dahil maya may lumalabas sa wet packs ko. Hindi ba magbibigay ka ng dahilan na katanggap-tanggap para payagang ka? Pasahod kayo ng taong bayan Ayaw niyong pumayag na bumoto yung mga ayaw niyong pumayag na bumoto yung mga senador na habang sila ay nakakulong or nagtatago, pero yung mga tao ninyo gusto niyong sa bahay magtatrabaho, anong accomplishments niyo diyan? Walang hiya kayo. Anong threat ba yan? Hanggang Webes.
Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Man Los Baños. Mayan. Okay na, work from home sila ngayon hanggang Huwebes. Bakit hanggang Huwebes? Bakit hanggang Huwebes? Kasi bali-balita. Kasi ang Senado, ang alam ko wala talaga silang pasok ng Friday. Usually hanggang Wednesday lang talaga sila. O Monday to Wednesday, Thursday, Friday, walang pasok yung mga yan. Sarap buhay, di ba? Takin mo yung mga ibabalik natin kay Erwin Tulfo yung pinagsasabi niya. Yung mga tao has to work 6 days a week. Minsan, basta sideline pa yan ng Sabado or ng Linggo para lang magkasya yung kanilang mapoprovide sa kanilang pamilya. Tapos ang Senado, walang hiya hanggang Miyerkules lang ang trabaho. Saan ka naman? 'Di ba? Binabayaran mo, may mga sweldo, sa sarap ng buhay, mga air condition, tapos mga siga pa yung mga yan dahil ang mga ID niyan Senado eh. Oo, tapos hanggang Miyerkules lang yung trabaho nila. Nasaan ang hustisya diyan? Oh, but anyways, hanggang bukas daw ang work from home setup nila. Oh, hanggang bukas. Oh, hindi naman ang Senado Monday hanggang Friday bukas man 'yan. Pero yung mga staff ng mga senador, hanggang Miyerkules lang sila, di ba? Hayahay, magkano sweldo ng mga yan? At least mga 350,000 per month sweldo ng mga yan. O hanggang bukas, yung work from home. Bakit? Kasi nga bukas, baka malaki ang posibilidad magkaroon ng Senate Blue Ribbon Committee. Baka mamaya o baka ngayon sa mga oras na ito, ina-announce na nila yung Senate Blue Ribbon Committee bukas at meron daw. Baka yan nga yung threat na sinasabi nila. Unang threat is the Senate Blue Ribbon Committee will be held tomorrow, the second hearing ni Marcoleta. Actually, third na yan ni Marcoleta. O, tapos, meron pa daw darating na 14. Diyos niyo. Oh, kanino galing yung balita na yan? Sa nakuha ni Senator Gatchalian ng impormasyon na may banta nga ba sa Senado? Jiggy, nakuha raw ni Senator Win Gatchalian yung impormasyon na yan kaugnay nga dyan sa banta sa seguridad sa Senado mula daw sa NBI. Tayo dyan. Nakuha sa NBI. Ko naman, sa pinakawalang reputasyon pa na ahensya ng gobyerno ngayon. Doon pa nakuha yung threat sa Senado. Imaginein mo ha, nanggaling yung sinasabing threat sa Senado doon sa gumago sa Senado. Sino ba ang unang-unang nanggulo sa Senado sa history ng Senate ng Pilipinas? Post-martial law. Post-martial law, ibig sabihin, pagkatapos ng martial law, after that, how many years ago? O mga 50 anyos na ba yan? O basta, ilang taon na ang nakalipas after ng martial law, after ini-lockdown itong Senate na ito. O, ngayon lang ulit nangyari itong ganitong klaseng gulo. At ang pasimuno ng gulo na yan, NBI. NBI ang pasimuno ng gulo. Imaginein mo, sabi ni Pangulong Marcos, yung Pangulong Marcos, yung Pangulong Bobo Marcos. Oo, sabi niya, wala siyang utos na hulihin si Bato de la Rosa. Wala siyang sinasabi, hindi daw dapat hulihin si Bato de la Rosa. But the NBI nandoon sa araw na yun para habol-habulin si Senator Bato de la Rosa. So nagkagulo dyan, dala-dala pa nila si Tililing. May dala-dala pa silang may kuliling. Oo, Diyos ko po. Ayan nga, so nanggulo sila sa Senado. So sino ang nag-threaten sa Senado? NBI. Second day, anong nangyari? Second day, ang nangyari, full battle gear, nagpunta sila dyan. Kapag ikaw may full battle gear, naka-full battle gear ka, ibig sabihin, ready ka na mag-assault. Oo, and if you're gonna assault, let's say, for example, the Senate, if you're gonna assault the Senate because ready ka, naka-full battle gear ka, naka-bulletproof ka, tapos mahaba yung mga baril mo. So, sino ang pagsisimulan ng threat? Ang pagsisimulan ng threat, syempre, yung may mga baril. Ang pagsisimulan ng threat, syempre, yung NBI, dahil nandoon sila sa vicinity ngayon, nagbabantay kung ano-anong ginagawa nila doon, nagkukumpuni ng pinto, nagbabantay ng mga painting, pero naka-full battle gear sila. At nagkaroon pa ng putukan. Tapos, nagpaputok ang usaan na ganyan, tapos gumanti sila ng putok. So, sino ngayon ang nagtitreten o merong daladalang threat sa Senate? NBI. Tapos NBI ang magsasabi that Senate is under threat. That there's a threat sa Senate. Galing mismo sa NBI na chismoso. O nung nagsisimula na yung hearing ng Blue Ribbon Committee. Anong sabi niya? Meron daw siyang impormasyon na si Mike Defensor nagbayad daw. Hindi naman pala totoo. Pucha, chismoso lang pala yan eh.
O, chismoso lang pala. Sinabi din niya, meron daw siyang impormasyon na ganito. Walang hiya ka. Anong klaseng mga impormasyon ang pumapasok sa'yo? Hanggang ngayon nga, hindi nyo pa kayang mahuli si Senator Bato de la Rosa. Kailangan nyo pa ipasumpina yung asawa ni Senator Bato de la Rosa para lang tanungin kung nasan siya. Paano magkakaroon ng mga malulupit na intel gathering ito? Wala namang intel tong mga to. O, walang intel. Imagine, kailangan mo pang tawagin yung asawa nung hinahanap nyo para lang ituro niya yung asawa niya. Ano ka, tanga? Walang hiyan. Maniniwala siguro kung galing sa sa Armed Forces of the Philippines, galing sa PNP, galing sa intelligence community, merong threat sa Senate, pero galing kay Matibag. Lak ng talk mo naman, oh. Gagawa na lang kayo ng script, yung director na kukunin nyo, wala pang tatangkilik. Oh, anong klaseng threat 'yan? Oh, nung nakaraan meeting sila diyan, Blue Ribbon consultative meeting. Biglang lumapit, may approach. Lumapit si Matibag doon, tas nagbulong-bulong. Yun na daw yun. Tanginang yan, nagkaroon ng threat sa ganung kaikling pag-uusap. Para kang nakinig kay parang nakinig ka kay Giovanni Calvo. Kilala niyo si Giovanni Calvo, yung chismosong showbiz personality, bakla na wala na, paray na. Para kang nakinig dun. Diyos mio. Pucha, chismis yan pag galing sa NBI. My goodness. Doon sa isinagawang consultative meeting ng Blue Ribbon Committee kahapon, kung matatandaan mo, ay nagkaroon ng meeting, di ba, yung Blue Ribbon na yan, ay sinabi raw ni NBI Director May banta daw na pwedeng mangyari sa Senado. Ano nga yun, Win Gatchalian? Ito si Win Gatchalian. Siguro mga 5 araw pa ito na napaaga-aga yung labas. Mongoloid to. Yan ang itsura. Tsanginang yan. Kala mo taga Mongolia. Hindi, totoo. Tsanginang yan. Maniniwala ka basta-basta? Sa basta sabi-sabi lang? Klaseng Senate President to. Anak ng tinapay, ito problema natin kapag kagunggong yung inalalagay ninyo sa posisyon. Putangin na yan, pag may sinabi ka, maniniwala ka agad eh. Wala nang due diligence ang walang hiya. Ito ang kaibahan ng leadership ng mga Duterte eh. Because yung mga Duterte hindi mo kayang utos-utusan basta-basta. May sarili silang desisyon, may sarili silang wisdom. O kung saan ba sinabi ng NBI director, oy may threat. Anong threat? Ganito, ganyan. O meron daw, magbabara daw lahat ng inidoro dito. O yung mga tain ninyo. Lahat daw yan, lulutang daw yan. Siyempre ikaw, saan galing yung intel mo? O saan patingin nga? O paano, anong yun? Siyempre medyo iimbestigahan mo naman ng konti. Yung putang inang yan, pagka narinig mo, para kasi Bongbong Marcos, pag may narinig, sinabi kay Bongbong Marcos, maganda ang bayang Pilipinas, magpapapress con kagad niya, maganda bayang Pilipinas. Maulad ang bayang Pilipinas. Puta, itong nilalagay ninyo kapag ka ang ulo ng mga tao na nilalagay ninyo diyan sa sa mga posisyon, clay. Alam niyo yung clay, ang daling hulmahin, putang ina niyan. Mga tanga tong mga ito. Pucha, naniwala kayo kaagad. More so, naniwala kayo kay Matibag. O, halimbawa, sinabi ni Matibag, ganun, merong ganyan. O, mayroon naman kayo mga contact sa mga Intel, ang dami yung Intel fans eh. O, merong sinabi si Matibag, maniniwala na kayo kaagad. Hindi, i-cross-reference nyo yan sa Intel community, Intelligence Community, Armed Forces of the Philippines, Department of National Defense. Because, yun ang trabaho nila eh, mag-gather ng Intel eh. Ano to sinasabi ni Matibag? Imminent na threat daw. Ano ba to? Posible ba to? Ano ba to? Walang hiya. Naniwala kay Matibag, walang hiya na yan. Wala ka naniniwala kay Matibag eh. Tapos naniwala kayo kay Matibag, Diyos ko po. Melvin Matibag sa mga senador yung tungkol sa impormasyon na may threat o potential threat sa Senate building at sa Senate premises. At dahil siniseryoso daw nila Senator Gatchalian, yung ganyang mga impormasyon ay talagang nagpakandak na sila ng inspection, ganun din nakipag-meeting na siya dyan sa Senate Executive Committee, ganun din sa Office of Senate Sergeant Arms para i-calibrate at kung mayroong mga adjustments na kailangan gawin doon sa Senate, doon sa security protocols ng Senado. Priority daw syempre ang kaligtasan ng mga senador at nasa 2,000 mga empleyado ng Senado. At nakikipag-ugnayan din ngayon sila Senator Gatchalian sa mga intel offices para tuloy-tuloy nga yung information gathering. Kaugnay niyan dahil patuloy daw nilang minomonitor ang sitwasyon. At dahil dyan, Jiggy, heightened alert na ngayon ang Senado. Nagpadagdag daw sila ng forces, mas mahigpit ang security protocol. Sino na naman pinadagdag mo? Yung jowa mo na si John Vic Rimulya. Si John Vic na napahiya. Si John Vic na akala niya si Captain Barbell na kaya niyang pigilan ng lahat. Walang hiya naman. Ganito klase ng Senate leadership ang gusto ninyo. Ganito kalambot. Tangina, kung alam ninyo na wala kayong ginagawang kasalanan, kung alam ninyo na maayos ang pagtatrabaho niyo at alam ninyo wala kayong pinoprotektan, hindi kayo matatakot sa anumang threat.
Hindi kayo matatakot sa anumang threat. Ano ba yung mga threat na ikinakatakot ninyo? That some group of people will go there to disrupt kung ano man ang nagaganap dyan sa Senado or kukupkubin ng Senado, Nino. Ng taong bayan na mga galit? O bakit galit ang taong bayan? Yun ang dapat na iniisip ninyo eh. Kung yung threat na may Abu Sayyaf bang pupunta dyan, magpapasabog? May anong klaseng threat yan? O yung threat na maraming mga Pilipino ang magagather para pumunta dyan sa Senate at hindi nyo na makokontrol, baka mapasok ang Senate? Why? That's the question. Why are people gathering outside the Senate? O, may problema kayo. Oo, ang imminent threat sa Senate is kayo mismo. Oo, kasi kung ginampanan ninyo yung inyong mga tungkulin na unahin ang kapakanan ng inyong mga constituents, which is buong Pilipinas, kung inunan yun, hindi yung mga personal na mga political na interest ninyo, hindi kayo matatakot. Hindi kayo matatakot. Kaya lang, alam nyo sa mga sarili ninyo that what you are doing, ayaw yan ng taong bayan. Kaya takot na takot kayo sa taong bayan. Sino yung sinasabi ninyong imminent threat dito? Ha? I will just assume kasi heightened security daw. Security protocol. Sino lang ba nagpupunta dyan? Kayo man lang. So meron mga gustong magpunta dyan na hindi sila dapat magpunta dyan. Pupunta sila dyan kahit hindi sila imbitado. Sino-sino ba yun? Hindi naman pwedeng yung mga sumusuporta sa inyo yung pupunta dyan. Dahil kung yung mga sumusuporta sa inyo ang pupunta dyan, baka bukas palad ninyong tatanggapin yung mga yan. Pero imminent threat, ibig sabihin threat sa inyo. Sino ba yung threat sa inyo? Yung mga tao na galit na naniniwala sa 18 Marines. Yung mga tao na ayaw na ng korupsyon, ayaw na ng krimen, ayaw na sa administrasyon at ginagawang mga pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Sila yung pwedeng magpunta dyan and to pose as threat sa Senado. Oh, bakit may ganun? Hindi ba kayo nagtataka? Hindi nyo ba chinecheck yung mga sarili ninyo? Reality check kayo sa mga isa't isa kung humarap kayo sa salamin? Sabi nga, kapag humarap ka sa salamin at pangit yung nakita mo, hindi kasalanan ng salamin yun. Kasalanan mo yun. Oh, so kapag humarap ka sa tao at nakita mo yung reaksyon ng tao, galit na galit sa'yo, hindi kasalanan ng tao yun. Kasalanan mo yun kasi dapat yung tao piniplease mo. Sabi nga ni Erwin Tulfo, sometimes you have to bend the law in order to please people. Oh, humarap kayo sa tao ngayon. Lumalabas kayo dyan sa Senado, di ba? Si Erwin Tulfo, si Tito Soto, binabato kayo ng taong bayan. Bakit? Hindi nyo ba tinatanong yung sarili ninyo? Ano yun? Gumising sila sa araw na ito para magalit lang sa inyo? There's something that you are doing na ayaw ng mga constituents ninyo at yun yung dapat i-correct ninyo. Ang threat ngayon, dyan sa Senado at sa bayang Pilipinas, hindi yan mawawala hanggat hindi nyo inaayos yung mga buhay ninyo, hanggat di kayo natatigil magnakaw, hindi kayo natitigil mambabae. Nandiyan yung threat na yan, hindi mawawala yan. Kasi noon, ang threat ng Pilipinas is yung outside threat. Yung galing mga komunista, terorista sa ibang bansa. At saka yung mga inside threat, ano yan? Mga kriminal, komunista, terorista dito sa Pilipinas. Yan lang ang threat sa bayang Pilipinas. Pero yung mga mamamayang Pilipino, actually yan yung pinoprotektahan natin from these threats. Walang hiya kayo. Ngayon, ang threat ay nanggagaling na mismo sa bayang Pilipinas at sa mga Pilipino. You're treating mga mamamayang Pilipino that's gathering as a threat sa institusyon ninyo. Bakit naging ganun? And this institution is supposed to be protecting the masses, hindi ba? Oh, bakit niyo tinatrato na threat itong mga taong bayan na ito? Kasi yun lang naman eh. Yun lang naman ang meron eh. Senate Blue Ribbon Committee hearing sa bukas. Yung mga tao na nagagather dyan sa labas, nagmumukbang at kung ano-anong mga ginagawa nila dyan, nagararally dyan sa labas. Yun yung threat eh. Yun yung threat kasi, pucha yan. Hindi nyo naman sinasabi kung ano yung sinasabing threat na yun. Sana kung may babagsak daw na missile dito, galing sa China, mga ganun. Wala naman eh. Ang hiya kayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan,
sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang